Hello, Lola Baby, nagpapakilala. Yan, okay? So, magandang hapon sa inyong lahat. Yan. So, meron ako i-share sa inyo, okay? A true story ng isang Pilipina. Itatago na lang natin siya sa pangalang Daisy. Okay? Yan. Kasi nangako ako sa kanya, hindi ko i-divulge ang kanyang real name. So, meron siyang shinare sa akin na kwento about sa kanyang love life. Yan. So, sabi niya is, wala daw siya kaswerte-swerte sa kanyang mga naiibig. Okay? So, bago tayo magsimula, di ba? Yan. Bawal po dito ang tinatawag na judgmental. Okay? Yan. So, tutulungan lang natin yung Pilipina sa abot ng aking makakaya. Okay? Hindi ako nagmamarunong dito, okay? Since hindi naman ako tapos ng college, di ba? I'm just a high school graduate. Yan. Nakatungtong ako ng first year, pero hindi nakatapos ka. So, sabi niya sa akin is, mahaba kasi yung kwento, so, kumbaga dito, pinaikli ko na lang, di ba? Kasal siya, okay, sa kanyang unang asawa, okay? For 20 years yata. Kasal sila sa Huwes. Okay? Kung hindi ako magkamali, sa Huwes. Okay? Ngayon, atin pong huwag kalilimutan, di ba? Okay? Kasal ka man sa Huwes, yan. Huwag po natin itong babaliwalain. Sapagkat kahit pa sabihin ninyong 20 years na kayong hiwalay, di ba? Kahit 30, 40, 50 years na kayong hiwalay, nananatili, kasal kayo sa Huwes. Sapagkat meron kayo doong kasulatan, di ba? Pinanghahawakan na dokumento na nagpapatunay na kayo is mag-asawa. Asawa mo pa siya, okay? Hiwalay lang kayo sa tinatawag na higaan at saka kainan, okay? Hiwalay sa pagtulog at sa lamesa, okay? Pero nananatili pa rin na kayo is mag-asawa. Yan ha, okay? So, ngayon ay hindi lang 2, 3, 4 ang kanyang mga nakasamang lalaki sa buhay niya. Okay? So, ano dito ha? Bawal ang judgmental ha? So, wala tayong pakialam kung anong ginagawa niya sa buhay niya. Okay? Yan. So, bibigyan ko lang siya ng kaunting payo. Okay? Dahil nalilito siya. So, may nakilala siyang taga Batangas. Yan. Nakilala niya through online. Nakausap nila. Chat daw sila. Diba? Okay. So, ang mali dito, kasi sa haba-haba ng kwento niya, natumbok ko rin kung ano ang problema. Okay? Nagpanggap kasi ang lalaki. So, sinabi niya, kung di ako magkamali, yun yata ang babae is 5'2" or 5'3". Yan. Matangkad yung babae. So, sinabi ng lalaki na siya is 5'3". I think the babae is 5'2", and sabi ng lalaki 5'3" siya, okay? So, ngayon, ang sabi niya, according doon sa babae, is natagpuan na niya ang lalaking, kumbaga dito yung tinatawag na lahat nasa kanya na, di ba? Matangkad, gwapo, yan. Very caring, yan. Kumbaga dito mapagmahal, tinatawag na binibigyan siya ng atensyon. Compared daw sa mga nakalipas niyang nakarelasyon na hindi naman nagtagal, di ba? Mga gwapo nga daw, yan. Talagang pwedeng ipang-display, yan ha, yan, mga macho. Pero, ibig sabihin nito, hindi naman siya trinato bilang kapartner, di ba? Yan. Yung isa, kinawartahan lang daw siya. Yung isa, sinasaktan siya, di ba? So, in short, nagpangita ang dalawa. Pinuntahan niya ang lalaki sa Batangas. Dahil na-develop daw siya, nagkagusto siya doon sa lalaki. Okay? Sa pagiging caring. And so, sa tatandaan po natin, iba ang social media sa tinatawag katotohanan. Di ba? Okay? So, nung sila nagpangita, kumbaga dito, nadismaya siya. Okay? Dahil ang lalaki is only 5 feet. Okay? 5 feet tall. Sabi niya, akala ko 5'3", but sinabi mo 5'3", diba? So, mas matangkad siya. diba? Pero, nahulog ang loob niya sa lalaki.
So, yung hinahanap niya, isang quality sa lalaki is wala talaga doon sa lalaki. Okay? Ngayon, nakita niya yung tinatawag na hanap buhay ng lalaki na hindi niya kayang ipagmalaki. Diba? It's like pinakamababa sa mababa ang trabaho ng lalaki. Ganon pa man is tumigil siya. Okay? With him for few days. So, may nangyari na sa kanila. Diba? So, bawal ang judgmental ha. May nangyari na. Okay? Kasi may gusto siya doon sa lalaki. Ganon pa man. Yan. Hindi magtali. Diba? Wala sa kanyang hinagap. Okay? Na yung description ng lalaki, okay, nung kausap niya sa social media is taliwas. Okay? Nung makita niya ito. Personal, di ba? So, anong gagawin? Nahihiya. Hindi pa daw niya kaya. Okay? Hindi niya kayang ipakilala ang lalaki. Hindi niya kaya itong dalhin publicly, di ba? So, yung lalaki naman is very, very proud. Pinakilala siya sa kanyang magulang, mga kapatid. Kumbaga dito, jackpot daw sila. Kasi, the babae is, hindi lang matangkad, napakaputi. Yan, may tsura. May kagandahan siya, okay? Siya is 56 years old. Yung natang lalaki is already in the 60s, okay? So, sabi niya, nahihirapan daw siya, okay? Yan. Kasi ang inaasahan niya na lalaki is kapareho ng mga naging boyfriend niya, naging asawa niya, the first husband niya, okay? Dati, matangkad, gwapo, ma-appeal, okay? Pero itong lalaking nakachat niya, okay, ay talagang parang naguho ang kanyang mundo. Pati ang trabaho, hindi niya gusto, okay? Pero, ang ibig sabihin naman nito, itong lalaking ito, talagang narespeto siya. Talagang noong sila ay magpangita, di ba? Yan. In-accommodate siya, di ba? Welcome siya. Talagang inasikaso siya. Kumbaga dito, trinato siya parang isang prinsesa na hindi niya naramdaman sa mga nakarelasyon niya from the past, di ba? So, ibig sabihin nito, kulelat ang itsura. Pandak na, kulelat pa itsura. Hindi maganda ang trabaho. Okay? So, ang sabi niya is, gusto niyang tapatin ang lalaki, di ba? Okay? Na, tinapat na pala niya. Okay? Nalungkot daw ang lalaki. Di ba? Okay? So, ang tanong niya sa akin is naguguluhan siya. Di ba? Yan, naguguluhan siya. Kumbaga dito may mga expectation siya. Di ba? Hindi lang ang tinatawag na outside appearance. Di ba? Kaya, importante yung kalooban. Okay? Ang nangyari nga, hindi pumasa sa standard niya ang outside appearance ng lalaki. Di ba? So, sa akin lang siguro, timbangin niya, timbangin mo, mas mahalaga sa pangmatagalang relasyon, di ba? Kasi sa long-term relationship, yan, ang pinaka-importante is yung tinatawag respeto, okay? Loyalty, stability, pagmamahal, okay? Kung paano ka itrato sa araw-araw, di ba? Okay? Yan. Pero kasi hindi tumatagal ang isang relationship kung puro itsura. Yan ang tinatawag outside appearance. Okay? Puro itsura. Tapos hindi ka naman nare-respeto. Tsaka walang malasakit. Di ba? Okay? So, ano ang advice na pwede kong ibigay sa kanya? Di ba? So, tama naman yung sinabi niya. Kasi sabi niya sa akin, kailangan niya ng time para makapag-adjust. Okay? Sabi daw niya sa lalaki, kung pwede, friends lang muna sila. Okay? Kasi, kailangan niya mag-adjust. Yan, ha? Kung talaga bang totoo, okay? Yung kanyang nararamdaman. Okay? So, ang importante dito is, kailangan maging malinaw. Okay? Mabait siya sa pag-explain doon sa lalaki. Okay? Pwede naman niya sabihin, naguguluhan ako sa expectations ko at sa realidad. Di ba? Gusto ko ng oras para maging fair sa kanya doon sa lalaki. Di ba? At saka sa sarili niya. So, ang isa pang barrier, kaya ayaw niya, is meron daw siyang isang anak. Okay? Yung anak niya is talaga daw namang napaka-pintasera. Di ba? Okay?
So, nahihiya siya sa itsura ng lalaki. Kung halimbawa, ipakikilala niya. Okay? Yaan. So, ano ang pwede kong i-advise sa iyo? Diba? Okay. Siguro, pinaka-importante, yung talagang tapatin mo na ang lalaki. Kasi ang lalaki, he is deserving din ng totoong pagmamahal. Okay? Hindi awa. Okay? Yan ha. Ang psychology ko doon sa babae. Okay? Kaya sumama siya doon sa kama kahit tinatawag na meron siyang hindi yung kanyang expectation sa panlabas na anyo is wala, di ba? Okay? Sa maaring tinatawag na na-attract lang siguro siya dahil nung nag-uusap sila sa social media, di ba? Na doon ang tinatawag attention, okay? Tinatawag na nag-e-effort talaga ang lalaki. Okay? Yan. So, na-attract siya sa tinatawag na stability or comfort na ino-offer ng lalaki. Okay? So, ibig sabihin nito, kasi usually, pag may mga nakikilala, nakaka-chat tayo sa social media, madalas, ang nauuna is yung tinatawag emotional bond, di ba? Okay? Yan. Bago yung tinatawag na physical anyo. Okay? So, ang pagpayag na makipag-intimate kahit hindi 100% na sigurado ay madalas nangyayari. Especially kung ang babae is nalulungkot. Kagaya niya. For so many years, wala siyang naging kapartner. So, sabi naman niya sa akin, since 56 years old na siya, diba? Ibig sabihin, tinatawag, hindi na siya magbubuntis, diba? Okay. So, ibig sabihin nito, nangangailangan lang siya ng yayakap, affection, diba? Sa someone na hahalikan siya, yayakapin siya, no? Yan. It's like tinatawag yung kanya fantasy, okay? Yan, ma-feel, yung kanya hanggang tinatawag, hindi lang siya hanggang fantasy, okay? Ibig sabihin nito, nagkakaroon ng realidad, okay? Yan. Sa madaling salita, okay? Merong tinatawag na gap sa puso niya, okay? Na napuno, okay? Ng pag-ibig, yan. Ng tinatawag na securities, di ba? Especially pag nakikipag-sex ka sa lalaking, napupuno, okay? Nagiging ganap na babae siya, okay? Kahit wala dito yung tinatawag na yung panglabas na anyo, di ba? So, ano ang nangyayari, di ba? Yung tinatawag na cognitive dissonance, di ba? Cognitive dissonance, sabi ko sa kanya, ito yung tinatawag cognitive dissonance kasi nakausap ko siya one time. Ibig sabihin nito, dalawang magkasalungat na emosyon at standards na nagbabanggaan. Okay? Yan. Ibig sabihin, emotionally, yan, may gusto siya sa lalaki. Pero yung tinatawag na physical na panglabas, yan, hindi pa niya ito matanggap. Okay? So, kaya naging resulta nito is napasok ang babae sa sitwasyon na hindi fully aligned sa kanyang values. Diba? Kaya hindi siya masaya. Diba? At saka, ang nakikita ko dito, may kasalanan talaga ang lalaki. Diba? Kasi hindi niya inamin ang totoo. Yan ha? So, kaya dito nagkaroon ng tinatawag na fear of judgment ang babae. Kaya niya, ibig sabihin, may pagmamahal siya sa lalaki. Talagang may gusto siya sa lalaki. Nga lang, may fear of judgment. Okay? So, iniisip niya, ano sasabihin ng iba? Once na i-present niya ang lalaki. Diba? It's like tinatawag, mukha kayong clown, diba? Hindi bagay. Maitim na maitim daw yung lalaki. At saka hindi neat kung manamit. Diba? So,
Kumbaga dito yung tinatawag, baka daw siya pagtawanan. Especially nga, atribida nung anak niyang babae. Nagsosolo lang daw. Okay? So, after nilang magsama sa tinatawag na kama for few days, di ba? Nagsabay ngayon yung tinatawag dalawang emotions, di ba? Kasi nagkaroon ng attachment at saka tinatawag na guilt o discomfort. Yan ha. Yan. Attachment, ibig sabihin nito, yung dalawang soul, di ba? Naging isa, di ba? Nagkaroon ng tinatawag na kaganapan. Pero, nung bumalik na sila sa realidad, di ba? So, hindi ngayon, hindi mag-align, di ba? Hindi match, okay? So, hindi nag-swak, di ba? Okay? Yung preference niya sa isang lalaki. Okay? So, tinatanong niya sa sarili niya, nahihirapan siya, di ba? So, kaya nga, kinontak niya ako. So, hindi ito, it has nothing to do about tarot, di ba? Meron siyang feelings, pero hindi ito full love. Ang nakikita ko din, hindi ito full love, okay? Ito yung tinatawag na emotional attachment na nabuo dahil sa nung nag-uusap sila, di ba, sa social media, masyadong caring ang lalaki, consistent ang lalaki, di ba? It's like, sa ganung oras, everyday, present siya. Di ba? Talaga nag-effort ang lalaki. At yung attention na ibinibigay ng lalaki sa kanya. Okay? Ito daw yung mga bagay na hindi niya naramdaman sa kanya mga nakaraang nakarelasyon. Okay? Yun. Kaya naman, ibig sabihin nito, pagdating sa emotions, yan, may gusto siya sa lalaki. Pero hindi yung tinatawag na physical, sa physical na attraction, di ba? Wala. So, malabo ang long term, di ba? Kung ganyan. Kasi, di ba? Wala silang future, okay? Realistically, walang future. Okay? Kasi, tinatawag na hindi niya pwedeng ipagmalaki ang lalaki, di ba? Nahihiya siya sa external qualities ng lalaki. Yan. At hindi rin niya tanggap yung trabaho, okay? Income or paano manamit, di ba, ang lalaki. Kasama na rin ang lifestyle, okay? So, iniisip din niya ang judgment ng kapamilya or kaibigan niya, okay? So, kaya nga, sabi niya, hindi physically attractive ang lalaki, okay? So, ibig sabihin nito, sa isang relationship cannot survive, especially kapag hindi niya ma-accept, okay, ang major parts ng pagkatao ng lalaki o kahit babae, di ba? Hindi pwedeng personality lang, okay? Lalo na kung hindi nasusundan ng tinatawag full attraction, okay? So, ano ang dapat niyang gawin, di ba? So, ito lang ang naisip ko. Okay? Kung hindi niya kayang tanggapin, di ba, yung lalaki as a person, because merong mga tinatawag na kapintasan sa kanyang outside appearance, di ba? Huwag na niyang pahabain pa, di ba? Agad-agad putulin habang maaga. Okay? Dahil kung hindi niya matanggap ngayon, hindi niya rin matatanggap ang lalaki after a year, 3 years, or 10 years. Simula ngayon, di ba? Yan. So, ang nakikita ko dito is yung tinatawag na hindi pa siya in love. In love na daw ang lalaki. Sa kanya, in love din siya, pero hindi. Okay? Kasi pag talagang ang lalaki or isang babae na in love, di ba? Dapat full package yan, di ba? Yung tinatawag emotional, the outside appearance, di ba? Yung mga flawless, di ba? Mga tinatawag imperfection, kasama yun sa package, di ba? Package deal. Yan ha? So, kaya nga, hindi ko to pwede sabihin in love siya doon sa lalaki. Yung lalaki talagang in love sa kanya. Especially nung nakita siya, sabi nga,
Bingo! Yan, para doon nanalo sa loto. Kasi kumbaga dito tinatawag fully perfect na yung babae. Okay? So, may damdamin siya, pero kulang sa admiration. Diba? May damdamin siya sa lalaki, pero hindi kulang sa admiration. Hindi niya ina-admire. Okay? Yung tinatawag na, there is no attraction. At saka yung tinatawag na acceptance. Diba? Ito kasi ang kailangan, especially sa tinatawag na long-term relationship. Okay? Yan. Kung hindi niya kaya ang lalaking tanggapin, di ba? Ang kanyang tinatawag na panglabas na panlabas na anyo ng lalaki. Ibig sabihin nito, there is no future para sa kanilang dalawa. Kahit gaano pa kalalaki, kabait ang lalaki or babae. Diba? So, ito na lang pinakamagandang mensahe ko sa iyo, Madam Daisy. Diba? Alias Madam Daisy. Since nalungkot ang lalaki, yan. Sabihin niya, gusto niya munang mag-cool down. Okay? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na kailangan maging malinaw ang mensahe. Okay? Na pwedeng sabihin mo sa lalaki na walang pang-aaway, walang pambabastos. Okay? Pero firm at may respeto. Okay? Pwede mo sabihin sa kanyang, gusto kong maging honest sa iyo kasi nare-respeto mo siya. Okay? May nararamdaman ka sa kabaitan niya, sa pag-aalaga niya sa iyo. Diba? Sa paraan kung paano kanya tratuhin. Okay? Pero na-realize mo na hindi kayo bagay sa isa't isa, especially sa tinatawag na long-term relationship. Diba? So, sabihin mo na direkta, ayaw mo siyang paasahin. Okay? Ayaw mo siyang saktan. Okay? At ayaw mo ring maging unfair sa kanya. Okay? Yan. So, sabihin mo na lang sa kanya na sana maunawaan niya, diba? At makahanap siya ng babaeng kamatch niya, okay? Na kaya siyang i-appreciate, diba? Ipagmalaki ng buong buo. Yan, ha? Yan, pwede yun ang sabihin mo, diba? Pwede mo rin naman sabihin, gusto mo ang kabaitan niya at na-appreciate mo lahat ng efforts niya. Pero para maging fair sa'yo, hindi mo kayang ibigay ang hinahanap mo emotionally. Diba? Mas okay siguro na friends lang muna kayo. Diba? Para walang nasasaktan at walang umaasa. Yan, ha? Gusto mo rin ang respeto at connection sa kanya. Pero hanggang doon na lang. It's like magkaibigan na lang siguro. Diba? So, yan na lang. So, sabihin mo na lang na pwede rin naman sabihin mong very direct. Diba? Kagaya ng may feelings ako sa iyo noon. Pero hindi ito sapat para mag-work out ang ating relationship. Diba? Sasabihin mo na lang sa kanya, ayaw mong magpanggap at ayaw mong masaktan siya. Kaya kailangan itigil na lang mo at niya ito, okay? Itong relationship na ito habang maaga para hindi maging komplikado.